Gusto naming mag-Christmas nang tahimik kasama ang in-laws, ang text ng aking anak na si Marites. Walang utang na loob. Pagkatapos ng 12 milyon na binigay ko sa kasal nila, pagkatapos ng 30 taon kong pagsasakripisyo, para lang akong tinanggihan. Ang hiya ko, parang sinampal niya ako sa harap ng lahat. Hindi nila nakita ang pagmamahal. Pera lang ang nakita nila. 5 milyon para sa down payment. Binayaran ko. Para sa kanila ako ay ATM lang. Walang pakialam sa akin. Pero hindi nila alam ang sikreto ko. May lihim na yaman ako. Isang bagong mansion, nagkakahalaga ng 150 milyon. Ito ang aking trump card. Nang makita nila ang mga picture ng selebrasyon ko, sumugod sila, gumawa ng iskandalo, at tumawag pa ng pulis. Pero hindi ako sumuko. Sa wakas, binawi ko ang aking dangal. Oras na para bigyan sila ng leksyon na hindi nila malilimutan. Kung pakiramdam mo ay ginamit ka rin, mag-subscribe at i-like ang video na ito. Kwentuhan mo ako sa comments. Saan kayo nanonood? Gusto naming mag-Christmas ng tahimik kasama ang in-laws, ang isinulat ng aking anak na si Marites sa isang text message na tinatanggihan ako pagkatapos ng maraming taon ng aking mga sakripisyo. Sumagot ako, "Enjoy." Hindi nila alam na inimbita ko na ang lahat sa aking bagong mansion, kung saan nagsasaya na ng todo ang selebrasyon nang wala sila. Nang makita nila ang mga larawan, sumugod sila sa mansion ko at ginawa ang isang bagay na hindi ko inasahan. Pero sa sandaling iyon, alam kong pagsisisihan nila ito. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Nagbuzz ang aking telepono sa ibabaw ng granite countertop. Ibinaba ko ang aking tasa ng kape at tiningnan ang screen. Si Marites may ngiti na lumabas sa labi ko. Sa wakas ay sumagot na ang aking anak tungkol sa Christmas dinner plans. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Gusto naming mag-Christmas ng tahimik kasama ang in-laws. Binasa ko ito ulit, pagkatapos ay ulit. Ang sikat ng araw sa umaga na dumadaan sa mga bintana ng aking kusina ay tila nang aasar sa kadiliman na pumasok sa aking perpektong pinlanong retirement. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono hanggang sa pumuti ang aking mga buko. 30 taon. 30 taon akong naging nandyan para sa bawat krisis, bawat pangangailangan, bawat gusto. Ang mga alaala ay bumalik ng may brutal na kalinawan. Ang tuition niya sa kolehiyo sa La Salle. 750,000 bawat taon nang magpalit siya ng major ng 3 beses. Daddy, sa tingin ko, ang psikolohiya talaga ang calling ko ngayon. Pagkatapos ay communications, pagkatapos ay business. Binayaran ko ang lahat ng bill ng walang reklamo. Ang kasal nila ni Joey. Ang ambag ko lang ay 2 million pesos. Gusto naming maging perpekto ito, Dad. Ito ay isang beses lang sa buhay na araw. Pinanood ko siyang sumasayaw sa isang damit na mas mahal pa sa kotse ng karamihan sa mga tao. Habang ang pamilya ni Joey ay nag-ambag ng kanilang basbas at isang tray ng prutas. Ang down payment sa bahay noong nakaraang taon, isa pang 55 million pesos. Nakita namin ang perpektong lugar, Daddy. Ang neighborhood ay kahanga-hanga para sa oras na magkaroon kami ng mga anak. Mga anak na hindi dumating, ngunit ang mga pagbabayad sa akin ay hindi tumigil. Bawat tawag sa telepono ay nagsisimula sa parehong paraan. Dad, ayaw ko sanang magtanong pero ngunit hindi niya kailanman kinainisan iyon upang tumigil sa pagtatanong. Pag-aayos ng kotse, utang sa credit card, pondo sa bakasyon, home renovations. Ang listahan ay umabot na sa mga dekada at nagbigay ako, palaging nagbigay. Naglakad ako patungo sa bintana na tinatanaw ang aking landscaped garden. Ang mansion na ito na binili lang noong nakaraang buwan sa halagang 150 million pesos ay dapat na ang aking gantimpala. Ang aking santuwaryo. Ang lugar kung saan ako sa wakas magho-host ng Christmas dinner ng may estilo. Kung saan makikita ng aking pamilya kung ano ang itinayo ng kanilang ama sa loob ng mga dekada ng matalinong pamumuhunan at maingat na pagpaplano. Ang cryptocurrency portfolio na nagpayaman sa akin habang ang iba ay tinawag itong pagsusugal. Ang mga tech startup investments na nagbunga ng sinabi ng iba na masyado na akong matanda para intindihin ang market.
Ang consulting business na umunlad dahil hindi ko kailanman nawala ang aking talino. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga kay Marites. Isa lang akong bank account na may tibok ng puso. Mag-Christmas ng tahimik kasama ang in-laws. Translation: ang pera mo ay welcome, pero ikaw, hindi. Ang sakit ay nagbago sa isang bagay na mas malamig, mas matalas. Nag-aksaya ako ng sapat na taon na pinagsamantalahan. Panahon na para ipakita sa kanila kung ano ang hitsura ng Pasko kapag ang mga tao ay talagang gustong nandoon. Hinila ko ang aking contacts at nag-scroll sa numero ni Cardo. Ang aking kapatid ay laging nakikita ang mga manipulasyon ni Marites, bagamat nagpigil siya ng dila para sa akin. Hindi na ngayon. Nag-scroll ako sa aking contacts at unang nakita ang numero ni Cardo. Tumunog ang telepono ng 2 beses bago sinagot ng kanyang pamilyar na boses. Manuel, sakto ang timing. Iniisip ko lang ang tungkol sa Christmas plans. Cardo, kailangan kitang tanungin. Pinanatili kong steady at kontrolado ang boses ko. Kayo ba ni Evie ay libre para sa Christmas dinner? Ako ang magho-host sa mansion. Oo naman, gustong-gusto na ni Evie na makita ang bago mong lugar. Ano ang nagdala nito? Akala ko pupunta ka sa kina Marites. Tiningnan ko ang SMS na nagliliwanag pa rin sa screen ng aking telepono. Nagbago ng plano. Magho-host siya ng tahimik kasama ang in-laws. Ang katahimikan ay umabot sa ilang pagtibok ng puso. Pagkatapos ay bumalik ang boses ni Cardo na matalim sa galit. Ang walang utang na loob na yon. Cardo, tama ka. Pero putangina Manuel. Gaano katagal mo pa siyang hahayaang tratuhin ka na parang ATM? Hindi na ngayon. Ang mga salita ay tila dayuhan sa aking dila, ngunit tama. Tatawagan mo ba sina Tony at Remy? Sabihin mo na inimbitahan din sila, at ang Hendersons kung nasa bayan sila. Gagawin ko. Alam mo, ito ang magiging pinakamagandang Christmas dinner na na-host mo. Mga taong talagang nagpapahalaga sa ginawa mo para sa kanila. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, naglakad ako sa aking walang laman na mansion ng may bagong mata. Ang formal dining room na kayang upuan ng 12. Ang chef's kitchen na may double ovens at warming drawers. Ang entertainment room na may malaking fireplace at panoramic windows. Hindi lang ito isang bahay. Ito ay isang pahayag at oras na para gawin ito. Ang susunod na tawag ay napunta kay Tony Richardson, ang aking dating business partner, na tumulong sa Samsung deal na nagbigay sa akin ng 7 figures. Pagkatapos ay si Tess Webb na nandoon nang mag-public ang aking startup. Mga taong nakasaksi sa aking mga tagumpay, hindi lang ang aking checkbook. Tony Richardson speaking. Tony, si Manuel Collins ito. Sana hindi kita na-istorbo. Manuel, hindi kailanman masamang oras para sa iyo. Ano ang meron? Ikinuwento ko ang sitwasyon ng maikli. Christmas dinner sa bahay ko. Close friends lang. December 23, 6 p.m. Ang enthusiasm ni Tony ay agad at totoo. Nagloloko ka ba? Matagal nang umaasa sina Remy at ako na makatanggap ng imbitasyon para makita ang sikat na mansion. Pinag-uusapan pa rin niya ang mga housewarming photos na ipinadala mo. Sali kami. Talaga. Bawat pag-uusap ay nagpapatibay sa nakalimutan ko. Mayroon akong mga kaibigan, totoo mga taong nagpapahalaga sa aking presensya, hindi sa aking kontribusyon sa kanilang bank accounts. Lumipat ako mula sa kusina patungo sa aking home office, humila ng isang yellow legal pad upang ayusin ang menu. Prime rib, o-orderin ko ito mula sa isang top catering. Roasted vegetables, twice-baked potatoes, Caesar salad, at ang sikat na tiramisu ni Tess kung papayag siyang magdala nito. Alak mula sa aking cellar, ang 2018 Cassis Cabernet na inipon ko para sa isang espesyal na okasyon. Sa sala, inayos ko ang furniture upang lumikha ng mas mahusay na mga lugar ng pag-uusap. Ang leather sectional ay nakahilig patungo sa fireplace. Karagdagang upuan ang hinila mula sa formal living room. Ang open floor plan ng mansion ay perpekto para sa pag-entertain. Isang bagay na nasa isip ko nang bilhin ko ito, bagamat iba ang naisip kong mga bisita. Pagdating ng 4 drawers, na-place na ang catering order. Handa na ang bahay at solid na ang aking guest list.
10 taon na magpapahalaga sa pagkain at sa samahan. 10 taon na nakikita ako bilang higit pa sa isang funding source. Ang hapon ay nagbago ng aking walang laman na mansyon sa isang bagay na buhay at may posibilidad. Bukas ng gabi ang bahay na ito ay magiging lahat ng naisip ko nang bilhin ko ito. Magriring ang doorbell bukas kasama ang una kong bisita. Ang doorbell ay tumunog ng eksaktong 6 gear. Sa mga bintana ng foyer, nakita ko ang pamilyar na silhouette ni Cardo, may hawak na bote ng alak, at si Evie sa tabi niya na may mukhang isang covered dish. Binuksan ko ang pinto sa malawak na ngiti ng aking kapatid at agad na paghanga ni Evie. Sus Mario Sep Manuel. Pumasok si Cardo at tumingin sa 2-story entryway na may curved staircase at crystal chandelier. Hindi binibigyan ng hustisya ng mga larawan ang lugar na ito. Si Evie ay naglalakad na sa espasyo. Ang kanyang mga mata ay tinitingnan ang bawat detalye. Ang gawaing kahoy lang ay siguro nagkakahalaga na ng malaki. At ang mga bintana na ito, nag-gesture siya patungo sa floor-to-ceiling glass na tinatanaw ang mga hardin. Parang lumabas sa Architectural Digest. Bago ako makasagot, may mga pintuan ng kotse na nagsara sa driveway. Lumabas sina Tony at Remy Richardson mula sa kanilang BMW. Agad na sinundan ng Mercedes ni Rudy. Sa loob ng ilang minuto, napuno ang aking foyer ng maiinit na pagbati, yakapan at totoong excitement. Manuel, ito ay hindi ka panipaniwala. Umiikot si Remy Richardson ng mabagal, tinitingnan ang espasyo. Nang sinabi mong bumili ka ng lugar, naisip ko, maganda. Pero ito ay magnificent. Ang mga salita ay tumama ng iba kaysa sa manggagaling kay Marites. Ang mga taong ito ay hindi nagkakalkula kung magkano ang gastos o nagtataka kung ano ang makukuha nila mula sa akin. Sila ay simpleng masaya para sa aking tagumpay. Iginabay ko ang grupo sa main living area, itinuturo ang mga tampok na pinili ko ng maingat. Ang imported marble fireplace, ang custom built-ins, ang professional-grade sound system. Bawat detalye ay nakakuha ng tunay na pagpapahalaga. Talagang nagtagumpay ka, Dre, no? Tinapik ako ni Rudy Henderson sa balikat. Ang lahat ng mga taon ng matalinong pamumuhunan ay nagbunga sa wakas. Si Tess Webb ay dumating ng fashionably late kasama ang kanyang ipinangakong tiramisu at agad na nagsimulang mag-document ng lahat sa kanyang telepono. Manuel, kailangan mong hayaan akong mag-post ng ilang larawan. Nakakabighani ang lugar na ito at mukha kang napakasaya. Nakita ko ang sarili kong tumango. Bakit hindi? Nagtrabaho ako ng husto para sa tagumpay na ito. Karapat-dapat akong ibahagi ito sa mga taong nagdiriwang ng aking mga tagumpay sa halip na magreklamo tungkol dito. Ang gabi ay dumaloy ng natural mula sa cocktails sa sala patungo sa hapunan sa formal dining room. Ang prime rib ay perpekto, ang alak ay exceptional, at ang pag-uusap ay gumalaw nang walang kahirap-hirap sa pagitan ng mga shared memories, kasalukuyang proyekto at mga plano sa hinaharap. Naalala mo ba noong una mong sinabi sa amin ang tungkol sa pag-invest sa Bitcoin? Tinaas ni Tony ang kanyang baso patungo sa akin. Lahat kami ay nag-akala na nawala na ang isip mo. Ang ilan sa amin, pagwawasto ni Remy ng may tawa. Sinabi ko kay Tony na dapat nating sundin ang lead ni Manuel, ngunit masyado siyang natakot. Best decision na hindi mo ako pinansin, pag-amin ni Tony. Tingnan mo kung saan siya dinala nito. Naramdaman ko ang init ng tunay na paggalang, isang bagay na nakalimutan kong umiiral. Ang mga taong ito ay hindi nakikita ako bilang isang resource na dapat samantalahin. Sila ay mga kaibigan na nagdiriwang ng tagumpay ng isang kaibigan. Tumayo si Cardo para sa isang impromptu toast. Para sa aking kapatid si Manuel, na hindi kailanman nawala ng pananampalataya sa sarili, kahit na hindi nakita ng iba sa amin ang vision, at sa magandang bahay na ito kung saan sa wakas ay nakukuha namin ang Christmas celebration na nararapat sa kanya. Ang mga baso ay nag-clink, nagpatuloy ang tawanan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong talagang pinahahalagahan ako. Si Tess ay kumukuha ng mga larawan sa buong gabi.
Candid shots ng mga pag-uusap, group photos sa tabi ng fireplace, artistic shots ng dinner table. Ito ay diretso sa Facebook, inihayag niya. Kailangang makita ng lahat kung gaano kaganda ang kinalabasan nito. Hindi ako tumutol. Hayaan ang mundo na makita kung ano ang hitsura ng tagumpay kapag ibinahagi ito sa mga tamang tao. Ang party ay nasa tugatog nito nang ang aking telepono ay nagsimulang mag-buzz ng paulit-ulit laban sa aking binti. Tiningnan ko ang screen sa pamamagitan ng aking bulsa at naramdaman ng isang pamilyar na paninikip sa aking dibdib. Si Marites. Nagpaalam ako sa pag-uusap at lumipat patungo sa aking home office. Ang tunog ng tawanan at pag-clink ng mga baso ay sumusunod sa akin sa pasilyo. Pumasok ako sa aking opisina at isinara ang pinto bago sumagot. Hello, Marites? Ano ba to? Ang kanyang boses ay matalim, galit, walang pagbati, walang pleasantries. Nag-post lang si Tess Webb ng mga larawan ng ilang party sa bahay mo kasama si Cardo at ang lahat. Sumandal ako sa aking desk, pinoproseso ang kanyang tono. Nakita niya ang mga social media post. Christmas dinner ito. Sabi mo, gusto mong mag-Christmas ng tahimik kasama ang in-laws. Hindi ko kailanman sinabi yan. Ang pagtanggi ay napakabilis, napaka-defensive kaya halos matawa ako. Gusto mo bang basahin ko sa iyo ang text message mo? Katahimikan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Gusto naming mag-Christmas ng tahimik kasama ang in-laws. Binasa ko ang eksaktong mga salita mula sa screen ng aking telepono. Aling bahagi niyan ang hindi malinaw? Sinasadya mong maging obtuse. Alam mo ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang hindi. Akala ko ibig sabihin ay gusto mo ng isang tahimik na Pasko kasama ang pamilya ni Joey sa halip na pumunta upang makita ang iyong ama. Kaya gumawa ako ng iba pang mga plano. Ang kanyang paghinga ay naririnig sa telepono, mabilis at frustrated. Nagpunta ka sa likod ko. Inimbitahan mo ang lahat maliban sa amin. Inimbitahan ko ang mga taong gustong mag-Christmas kasama ako. Partikular mong sinabi na hindi mo gusto. Saan galing ang bahay na ito? Ang tanong ay lumabas ng mabilis. Nagpapakita kung ano talaga ang bumabagabag sa kanya. Paano mo na kayang bumili ng ganitong lugar? Saan galing ang perang ito? Narito na. Hindi sakit tungkol sa pagiging excluded sa Christmas dinner. Shock tungkol sa kayamanan na hindi niya alam na umiiral. Pera na hindi niya makontrol. Nagtagumpay ako, Marites. Mas matagumpay kaysa sa na-realize mo tila. Paano nagtagumpay? Hindi mo kailanman sinabi sa akin ang tungkol sa anumang pagbili ng bahay. Tungkol sa pagkakaroon ng ganitong uri ng pera. Naramdaman ko ang isang bagay na nagbabago sa loob ko. Isang malamig na kalinawan na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Wala akong utang sa iyo na financial report. Ako ay isang matandang lalaki na gumawa ng magagandang investments at nagtayo ng isang matagumpay na consulting business. Ang bahay na ito ay resulta ng 30 taon ng pagsisikap. Pero Dad, hindi. Ang salita ay lumabas ng mas matalas kaysa sa aking nilayon. Hindi ako magpapagilt para sa pagdiriwang kasama ang mga taong nagpapahalaga sa akin. Hindi ako hihingi ng paumanhin para sa pagkakaroon ng tagumpay na hindi mo alam. At hindi ko ipipilit na ang iyong text message ay nangangahulugang anumang bagay, maliban sa kung ano ang malinaw na sinabi nito. Ang katahimikan ay umabot sa pagitan namin na puno ng mga taon ng hindi nabanggit na sama ng loob, sa wakas ay nakakahanap ng boses. Nagsusungit ka, sabi niya sa wakas. Ito ay dahil hindi ako makakapunta sa hapunan ng isang beses. Ito ay dahil sa loob ng 30 taon, wala akong iba kundi isang bank account sa iyo. Dahil ang bawat pag-uusap ay nagsisimula sa kung ano ang kailangan mo mula sa akin, hindi kailanman sa kung ano ang maibibigay mo pabalik. Dahil pinagsasamantalahan mo ang aking suporta habang walang ipinapakitang respeto sa akin. Hindi yan totoo. Kailan mo ako huling tinawagan para lang tingnan kung kamusta ako? Kailan mo huling ipinakita ang interes sa aking buhay na hindi kasama ang kung ano ang maibibigay ko para sa iyo? Isa pang katahimikan. Mas matagal sa pagkakataong ito.
May mga kaibigan ako dito ngayong gabi na talagang masaya para sa aking tagumpay, na nagdiriwang ng aking mga tagumpay sa halip na nagkakalkula kung ano ang makukuha nila mula sa kanila. Ito ang hitsura ng Pasko kapag ang mga tao ay talagang gustong nandoon. Hindi mo lang pwedeng i-exclude ang pamilya dahil lang in-exclude mo ang sarili mo. Ang boses ko ay kalmado na ngayon, steady. Ginawa mo ang iyong pagpili. Ginawa ko ang akin. Hindi pa tapos to, Dad. Ang banta sa kanyang boses ay hindi mapag-aalinlanganan. Hindi mo lang pwedeng putulin kami dahil nagkakaroon ka ng ilang uri ng midlife crisis. Ang linya ay namatay. Tumayo ako sa katahimikan ng aking opisina, telepono pa rin sa aking kamay, pinoproseso kung ano ang nangyari. Sa pamamagitan ng nakasarang pinto, naririnig ko ang patuloy na tunog ng selebrasyon, tunay na tawanan, animated na pag-uusap, ang pagklink ng mga baso na itinaas sa tunay na kagalakan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, gumuhit ako ng isang linya at naramdaman itong tama. Isinuksok ko ang telepono pabalik sa aking bulsa at binuksan ang pinto ng opisina. Handa na akong sumali sa mga taong nagpapahalaga sa akin para sa kung sino ako, hindi kung ano ang maibibigay ko. Ngunit habang inaabot ko ang door handle, ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Hindi pa tapos to, Dad. Ang banta ay nagdala ng bigat na hindi ko maaaring baliwalain. Masyado ba akong naging harsh? Masyadong final. Tumayo ako ng frozen sa isang sandali, telepono na mabigat sa aking bulsa na parang isang bato ng pagkakasala. 30 taon ng pagiging ama ay hindi naglalaho sa isang konfrontasyon. Naalala ko ang pagtuturo sa kanya na magbisikleta, pagtulong sa homework, paghatid sa kanya sa aisle. Ang maliit na batang babae na iyon ay lumaki sa isang tao na halos hindi ko na makilala. Ang tunog ng tawanan ay sumasala sa pinto. Totoo, mainit, walang komplikasyon. Inayos ko ang aking shirt, tiningnan ang aking refleksyon sa bintana, at huminga ng malalim. Ano man ang dumating sa susunod, hindi ko hahayaan ang drama ni Marites na sirain ang itinayo ko ngayong gabi. Binuksan ko ang pinto at bumalik sa init ng selebrasyon. Ang kontras ay tumama sa akin agad. Ang malamig na paghihiwalay ng alitan kumpara sa kapaligiran ng tunay na koneksyon. Si Cardo ang unang nakapansin sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa masayahin na host patungo sa nag-aalalang kapatid sa loob ng ilang segundo. Manuel, okay lang ba ang lahat? Tumango ako patungo sa kusina at sinundan niya ako papalayo sa ibang mga bisita. Ang huni ng pag-uusap ay nagbigay ng sapat na takip para sa privacy. Tumawag siya, sabi ko lang. Ang panga ni Cardo ay nanikip. Ano ang sinabi niya? Nakita niya ang mga larawan ni Tess sa Facebook. Inakusahan ako ng pagpunta sa likod niya. Gustong malaman kung saan galing ang pera para sa lugar na ito. Sumandal ako sa granite counter kung saan nagsimula ang umaga. Itinanggi niya na kailanman sinabi niya na gusto niya ng isang tahimik na Pasko. Siyempre ginawa niya. Ang boses ni Cardo ay nagdala ng mga dekada ng frustrated na pagmamasid. Manuel, hinayaan mo ang ugali na ito sa loob ng 5 taon. Hindi siya galit tungkol sa Pasko. Galit siya tungkol sa pagkawala ng kontrol. Pero paano kung mali ako? Paano kung tigil? Hinawakan ni Cardo ang aking balikat. Binabaan ka niya ng telepono, di ba? Pagkatapos magbanta, tumango ako. Hindi ganyan sumasagot ang isang tao kapag gusto nilang ayusin ang isang alitan. Ganyan sumasagot ang isang tao kapag nabigo ang kanilang manipulation tactics. Lumabas si Tony Richardson sa kitchen doorway. Sorry sa interruption, pero hindi namin maiwasang mapansin na mukha kang stressed. Ayos ba ang lahat? Bago ako makapag-deflect, sumagot si Cardo. Family drama. Ang anak ni Manuel ay nagalit dahil nag-host siya ng Christmas dinner sa halip na sumunod sa kanyang mga hinihingi. Ang ekspresyon ni Tony ay dumilim ng may pagkilala. Ang entitled offspring syndrome. Sina Remy at ako ay nakipag-deal sa isang katulad na bagay sa kapatid niya. 45 taong gulang at inaasahan pa rin kami na punduhan ang kanyang lifestyle. Ano ang ginawa mo? Tanong ko.
Cut him off completely. Pinakamagandang desisyon na ginawa namin. Ang boses ni Tony ay matter of fact. Nagtantrum siya, nagbanta na hindi na kami kakausapin ulit ang buong performance. Ang buwan pagkatapos, bumalik siya na may trabaho at isang apology. Sumali si Remy sa amin na dinala ng seryosong tono. Nag-uusap ba tayo tungkol sa family boundary issues? Dahil may opinyon ako sa paksang iyan. Ang pag-uusap ay lumago ng natural habang ang ibang mga bisita ay naglalakad patungo sa kusina. Bawat tao ay nagbahagi ng katulad na mga karanasan. Adult children na nagsamantala. Mga kapatid na humihingi ng suporta nang walang reciprocation. Mga magulang na gumagamit ng guilt bilang pera. Ang pinakamahirap na bahagi, sabi ni Tess, ay ang pagtanggap na ang pag-ibig ay hindi nangangahulugang enabling. Minsan ang pinakamapagmahal na bagay na maaari mong gawin ay ang magsabi ng hindi. Tumango si Rudy Henderson. Sabi ng aking ama, ang respeto ay hindi minamana. Ito ay kinikita, nalalapat sa pamilya tulad ng sa iba. Naramdaman ko ang isang bagay na lumuluwag sa aking dibdib. Ang mga ito ay hindi mga estranghero na nag-aalok ng platitudes. Ang mga ito ay mga kaibigan na nanood sa akin na pinagsamantalahan sa loob ng maraming taon, na nakita ang pattern na masyado akong malapit upang makilala. Wala kang utang sa sinuman ng iyong dignidad, sabi ni Cardo ng mahina, hindi kahit sa iyong anak. Habang lumalaki ang gabi, ang mas maagang tensyon ay natunaw sa renewed celebration. Ang pag-uusap ay lumipat sa mas magaan na mga paksa, ngunit ang suporta ay nanatili, bumabalot sa akin na parang isang safety net. Hindi ko na-realize na kailangan ko. Bandang tensa, nagre-refill ako ng mga wine glasses nang may narinig akong ingay sa labas. Mga pintuan ng kotse na nagsasara, mabibigat na yapak sa graba. Tiningnan ko ang mga bintana sa harap, ngunit nakita lamang ang dilim sa labas ng landscape lighting. Siguro si Mr. and Mrs. Perez, yan, umuwi ng late, sabi ni Evie nang mapansin niya ang aking distraction. Tumango ako at bumalik sa pag-ho-host, ngunit ang tunog ay bumabagabag sa akin. Ang mga yapak ay masyadong deliberate, masyadong galit para sa kaswal na mga kapitbahay. Nagsimula ang pagkatok 20 minuto pagkatapos, hindi kumatok, hindi nag-ring ng doorbell. Marahas, agresibo na paghahampas na nagpapayanig sa solid oak door sa frame nito. Huminto ang pag-uusap sa gitna ng pangungusap. Ang mga wine glasses ay frozen halfway sa labi. Ang bawat mukha sa silid ay lumingon patungo sa front entrance na may magkatulad na ekspresyon ng shock. Buksan mo tong pinto ngayon! Ang boses ni Marites ay humiwa sa hangin ng gabi na parang isang talim. Alam kong nandyan ka. Bumagsak ang sikmura ko. Talaga siyang pumunta dito. Talaga siyang nagmaneho sa buong bayan upang gumawa ng eksena sa harap ng aking mga bisita. Ang pagkatok ay nagpatuloy ng mas malakas ngayon. Bang! 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 Marites, hinaan mo ang boses mo, tawag ko sa pinto. Lumalapit dito nang may sinusukat na mga hakbang. Maaari nating talakayin ito ng sivil. Huwag mo akong sabihan kung ano ang gagawin. Ang kanyang sigaw ay nagpalingon sa ilang mga bisita. Napakawalang kwenta nito. Hindi mo lang pwedeng i-exclude ang pamilya dahil nagkakaroon ka ng ilang uri ng midlife crisis. Ang mas mahina na boses ni Joey ay sumali sa kanya. Halika na, Manuel. Buksan mo na lang. Maaari nating ayusin to. Tiningnan ko ang aking mga bisita, mga kaibigan na dumating para sa isang mapayapang Christmas dinner at nakita ang kanilang sarili na nakasaksi sa isang family meltdown. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng lahat mula sa embarrassment hanggang sa galit sa ngalan ko. Pasensya na kayo tungkol dito, sabi ko sa silid. Lumapit si Cardo. Huwag kang humingi ng paumanhin, hindi ka responsable para sa kanyang ugali. Ang pagkatok ay tumindi. Maririnig ito ng aking mga kapitbahay. Malalaman ng buong kalye ang tungkol sa Collins family drama sa umaga. Inabot ko ang deadbolt. Alam kong kailangan kong tapusin ito bago pa lumala. Sa sandaling nag-click ang lock, lumipad ang pinto ng may sapat na lakas upang tumama sa dingding.
Si Marites ay sumugod na parang isang bagyo. Si Joey ay sumusunod sa likuran niya na may ekspresyon ng isang lalaki na nawalan ng kontrol sa kanyang buhay. Paano ka naglakas loob? Itinuro niya ang nanginginig na daliri sa akin habang tinitingnan ang silid na puno ng aking mga bisita. Paano ka naglakas loob na mag-throw ng party at i-exclude ang sarili mong anak? Ang sala ay naging tahimik, maliban sa tick ng mantel clock. 10 pares ng mata ang nanood sa aking 32 taong gulang na anak na babae na nagtantrum na karapat-dapat sa isang bata. Marites, gumagawa ka ng eksena. Wala akong pakialam. Umiikot siya, tinitingnan ang eleganteng kagamitan ng mansion, ang crystal stemware, ang halatang gastos ng lahat sa paligid niya. Saan galing ang lahat ng ito? Gaano katagal mo na itinatago ang pera sa akin? Lumapit ng bahagya si Tess Webb, telepono sa kamay. Excuse me, pero ito ay isang pribadong dinner party. Ikaw ay napaka-rude. Ang atensyon ni Marites ay napunta sa kanya. Ikaw ang nagpo-post ng mga larawan sa Facebook. Kasalanan mo lahat to. Nagpost ako ng mga larawan ng isang magandang bahay at isang kaibig-ibig na gabi kasama ang mga kaibigan. Kalmadong sagot ni Tess. Walang anumang hindi naaangkop tungkol doon. Hindi iyon naaangkop dahil hindi ako inimbitahan. Tumanggi ka, sabi ko ng mahina, sa nakasulat pa. Hindi iyan ang ibig kong sabihin at alam mo yan. Ang absurdity ng sitwasyon ay nagiging malinaw sa lahat sa silid. Narito ang isang matanda na babae, galit na ang kanyang ama ay nagdiwang ng Pasko kasama ang mga taong talagang gustong nandoon. Ang boses ni Tony Richardson ay humiwa sa kaguluhan. Ma'am, kailangan mong kumalma. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap na ugali. Huwag mo akong sabihan kung ano ang katanggap-tanggap. Umikot si Marites patungo sa kanya. Ito ay sa pagitan ko at ng aking ama. Hindi na ngayon, sabi ni Cardo. Ang kanyang boses ay nagdadala ng babala. Ginawa mo itong negosyo ng lahat sa pamamagitan ng pagsugod dito at pagsigaw. Sa wakas ay natagpuan ni Joey ang kanyang boses. Siguro dapat na lang tayong umuwi. Hindi! Pinatahimik siya ni Marites nang may tingin. Hindi ako aalis hanggat hindi ito naaayos. Hinila niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. Ano ang ginagawa mo? Tanong ko. Tumingin siya ng may ngiti na nagpalamig sa akin. Tumatawag sa pulis. Kung hindi ka makikinig sa katwiran, siguro sila ang magpapaintindi sa iyo. Ang silid ay sumabog sa shocked murmurs. Ang aking mga bisita, matagumpay, kagalang-galang na mga tao na walang ginawa, kundi tanggapin ang isang imbitasyon sa hapunan, ay tumingin ng hindi makapaniwala. Ang pulis? Ang boses ni Remy Richardson ay hindi makapaniwala. Para saan? Para dito? Nag-gesture si Marites ng ligaw sa paligid ng silid. Para sa pagnanakaw ng family Christmas, para sa pagtatago ng assets, para sa elder abuse? Ang huling akusasyon ay nakabitin sa hangin na parang lason. Pinanood ko ang aking anak, telepono na nakadiin sa kanyang tainga, naghahanda na gawing sandata ang law enforcement dahil naglakas loob ang kanyang ama na magdiwang ng Pasko nang walang pahintulot niya. Lumakas ang mga sirena habang papalapit sila sa aking tahimik na neighborhood. Ang pula at asul na mga ilaw ay nagsimulang kumikislap sa mga bintana ng mansion, nagbibigay ng isang nakakakilabot na glow sa mga shocked faces ng aking mga bisita. 2 opisyal ang lumabas mula sa patrol car, isang veteranong sarhento na may gray na sentido at isang mas batang opisyal na may dalang tablet. Lumapit sila sa pinto ng may professional neutrality, bagamat nahuli ko sila na tumitingin sa halatang mapayapang suburban setting. Magandang gabi, sabi ng sarhento nang buksan ko ang pinto. Nakatanggap kami ng reklamo tungkol sa labis na ingay at posibleng domestic disturbance. Ako si Sergeant Martinez. Ito si Officer Norman. Sumugod si Marites bago ako makasagot. Oo, salamat sa pagdating. Nagpaparty sila ng malakas at ganap na nanggugulo sa akin. Ang may karanasan ng mga mata ni Sergeant Martinez ay tiningnan ng eksena. Isang well-dressed na grupo ng mga matatanda na may hawak na wine glasses, mahina na jazz na tumutugtog sa background,
Walang ebidensya ng labis na ingay o disturbance. Ma'am, maaari ka bang lumabas pakiusap? Sir, ito ba ang iyong tirahan? Opo. Pinanatili kong kalmado at magalang ang boses ko. Ito ay isang tahimik na dinner party kasama ang pamilya at mga kaibigan. Tumango ang sarhento sa kanyang partner na nagsimulang kumuha ng notes. Ilang tao ang nasa loob. 10 bisita lahat. Nagdi-dinner kami ng Pasko. Ang antas ng ingay ay tila makatwiran ngayon, sabi ni Officer Norman. Tinitingnan ang kanyang relo. Halos 11 p.m. na at halos hindi ko marinig ang pag-uusap mula dito. Ang boses ni Marites ay tumaas ng hysterical. Mas malakas ito kanina. Sila ay ganap na hindi naaangkop para sa isang residential area. Ma'am, ano ang iyong relasyon sa may-ari ng bahay? Tanong ni Sergeant Martinez. Siya ang aking ama at in-exclude niya ako mula sa mga family events. Ito ay elder abuse. Ang akusasyon ay nakabitin sa hangin na parang isang toxic cloud. Naramdaman ko ang matalim na paghinga ng aking mga bisita sa likuran ko. Sir, nararamdaman mo ba na inaabuso ka o binabantaan sa anumang paraan? Direkta akong tinanong ng sarhento. Hindi, opisyal. Nag-host ako ng isang voluntary gathering ng mga kaibigan at pamilya sa sarili kong tahanan. Lumapit si Cardo. Mga opisyal, ako ang kapatid ni Manuel. Ang aking anak ay nakatanggap ng text message kaninang umaga na nagsasabing gusto niya ng isang tahimik na Pasko kasama ang in-laws sa halip na sumali sa pamilya. Kaya, inimbitahan ni Manuel ang mga taong talagang gustong magdiwang kasama niya. Mayroon ka bang text message na ito? Tanong ni Officer Norman. Hinila ni Cardo ang kanyang telepono at ipinakita sa kanila ang SMS thread na ipinasa ni Manuel sa kanya kanina. Binasa ito ni Sergeant Martinez ng maingat. Kaya tinanggihan mo ang imbitasyon sa nakasulat, ma'am. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang boses ni Marites ay pumutok sa frustration. Hindi niya talaga naintindihan. Ang mensahe ay tila medyo malinaw, sabi ni Officer Norman ng diplomatiko. Sa wakas ay nagsalita si Joey. Ang kanyang boses ay mahina at hindi komportable. Siguro dapat na lang tayong umuwi at ayusin ito ng pribado. Hindi, umiikot si Marites sa kanya. Kailangan nilang intindihin na ito ay hindi naaangkop. Lumapit si Tony Richardson mula sa loob. Mga opisyal, pasensya na kayo na tinawagan kayo para dito. Nagkakaroon kami ng isang perpektong tahimik na gabi. Karamihan sa amin ay nasa aming 60s at 70s. Hindi naman kami maingay na crowd. Ang ekspresyon ng sarhento ay nagpapahiwatig na umaabot siya sa parehong konklusyon. Sir, may mga kapitbahay bang nagreklamo tungkol sa ingay? Hindi ko alam, sagot ko. Wala kaming natanggap na iba pang mga tawag tungkol sa address na ito ngayong gabi, kinumpirma ni Officer Norman, tinitingnan ng kanyang tablet. Paano mo nalaman ang tungkol sa pagtitipon na ito, ma'am? Tanong ni Sergeant Martinez kay Marites. Nakita ko ang mga larawan sa Facebook. Ang mga opisyal ay nagpalitan ng tingin na nagsalita ng maraming tungkol sa kanilang pagtatasa ng sitwasyon. Ma'am, tumawag ka ng reklamo tungkol sa ingay tungkol sa isang kaganapan na nalaman mo sa pamamagitan ng social media. Ang mukha ni Marites ay namula. Ito ang prinsipyo. Ito ay harassment. Sir, ang sarhento ay nag-address sa akin. Mayroon kang lahat ng karapatan na mag-entertain ng mga bisita sa iyong sariling ari-arian sa kondisyon na hindi mo nilalabag ang noise ordinances. Mula sa kung ano ang maaari naming obserbahan, nasa loob ka ng makatwirang mga limitasyon. Paano ang elder abuse? Desperadong hiling ni Marites. Tumingin sa akin si Sergeant Martinez ng may professional assessment. Sir, mayroon ka bang anumang alalahanin tungkol sa iyong kaligtasan o kagalingan? Ikaw ba ay pinipilit o binabantaan sa anumang paraan? Tanging ng taong tumawag sa iyo, sagot ko ng mahina. Ang bahagyang pagtango ng opisyal ay nagpapahiwatig na naintindihan niya ang tunay na dynamics na nagaganap. Ma'am, ang pag-file ng maling ulat ay isang seryosong bagay. Kakailanganin namin kayong ilipat ang inyong sasakyan na humaharang sa driveway at hayaan ang mga taong ito na tapusin ang kanilang gabi
ng mapayapa. Tinitigan siya ni Marites ng may shock. Ang kanyang manipulation ay labis na nag-backfired. Hindi pa tapos to, sabi niya sa akin. Ang kanyang boses ay nagdadala ng mas kaunting paninindigan kaysa dati. Ang mga opisyal ay bumalik sa kanilang patrol car at pinanood ko ang kanilang pula at asul na mga ilaw na nawala sa gabi. Si Marites ay nakatayo sa aking doorstep, deflated at humiliated. Ang pagpapaalis ng pulis ay nagwasak sa kanyang kumpiyansa na nag-iwan sa kanya na mukhang mas maliit, sa paanuman, mas vulnerable kaysa sa nakita ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Si Joey ay naglipat ng hindi komportable sa tabi niya. Malinaw na nagnanais na sana ay nasa ibang lugar siya. Marites, sabi ko ng mahina, gusto mo bang pumasok at mag-usap ng pribado? Tumingin siya nang may sorpresa, ang pag-asa ay kumikislap sa kanyang mga mata. Siguro naisip niya na ang police intervention ay nagpabago sa aking desisyon. Iginabay ko siya sa aking home office habang inihatid ni Cardo ang mga bisita pabalik patungo sa sala. Nagbibigay sa amin ng espasyo para sa kung ano ang kailangang sabihin. Si Joey ay nanatili sa foyer, pinag-aaralan ng kanyang sapatos na parang may hawak ito ng mga sikreto ng universo. Dad, nagsimula si Marites sa sandaling isinara ko ang pinto ng opisina. Kailangan mong intindihin ang isang bagay. Hindi ko kailanman sinadya na umabot sa ganito ang mga bagay-bagay. Ang text message, hindi ko sinasadya ang paraan ng interpretasyon mo. Tulungan mo akong intindihin kung ano ang ibig mong sabihin. Naglakad siya sa harap ng aking bookshelf, nag-gestures habang nagsasalita. Ang ibig kong sabihin, gusto namin ng isang tahimik na Christmas morning kasama ang mga magulang ni Joey. Ngunit palagi kong ipinapalagay na makikita ka namin mamaya para sa hapunan o isang bagay. Hindi mo kailanman binanggit ang hapunan. Hindi mo kailanman tinanong ang tungkol sa aking mga plano. Akala ko, understood na. Palagi naming inaayos ang isang bagay. Sumandal ako, pinag-aaralan ang mukha ng aking anak. Marites, kailan mo ako huling tinawagan para lang tingnan kung kamusta ako? Hindi dahil kailangan mo ng isang bagay, kundi para lang mag-usap. Huminto siya sa paglalakad. Hindi yan patas. Ito ay isang simpleng tanong. Ang katahimikan ay umabot sa pagitan namin na puno ng taon sa taon ng hindi nasuri na mga pagpapalagay. Ibinabaluktot mo ito, sabi niya sa wakas. Ginagawa itong tungkol sa isang bagay na hindi naman. Tungkol saan ito kung gayon? Tungkol ito sa iyo na may magandang bahay na hindi ko kailanman alam na umiiral. Tungkol ito sa iyo na may pera na hindi mo kailanman sinabi sa akin. Gaano katagal mo na itinatago ito sa akin? Narito na. Ang tunay na issue. Hindi Christmas dinner. Hindi family traditions. Control. Access. Ang takot na mawala ang kanyang personal na ATM. Hindi ako nagtatago ng anuman, Marites. Nagtagumpay ako. Mas matagumpay kaysa sa na-realize mo, tila. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako ang anak mo. May utang ba ako sa iyo na financial report bawat buwan? Ang aking investments ba ay napapailalim sa iyong pag-aproba? Ang kanyang mukha ay namula. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, kailangan kong malaman na nandoon ka pa rin para sa akin, na walang nagbago. Naramdaman ko ang isang bagay na nasira sa loob ng aking dibdib. Pagkatapos ng lahat, ang text message, ang konfrontasyon, ang police call, sinusubukan pa rin niya akong i-manipulate upang mapanatili ang status quo. Paano kung nagbago ang mga bagay-bagay, Marites? Lumaki ang kanyang mga mata. Ano ang ibig mong sabihin? Paano kung pagod na akong tratuhin na parang isang bank account? Paano kung gusto ko ng isang relasyon sa aking anak na hindi batay sa kung ano ang maibibigay ko? Nagiging dramatic ka. Hindi kita tinatrato na parang isang bank account. Hinugot ko ang aking telepono at nag-scroll sa aming text history. Ang iyong huling 10 mensahe sa akin. Dad, maaari mo bang tulungan ako sa bayad sa kotse? Dad, kailangan namin ng tulong sa pag-aayos ng bubong. Dad, wala na namang trabaho si Joey.
Kailan mo ako huling tinitext para tanungin kung kumusta ang pakiramdam ko upang magbahagi ng magandang balita para lang mag-hello? Tinitigan niya ang screen ng telepono. Ang kanyang bibig ay gumagalaw ng walang tunog. Mahal kita, Marites. Palagi akong magmamahal, ngunit hindi ako magpapatuloy sa pagpapahintulot ng isang relasyon na dumadaloy lamang sa isang direksyon. Hindi mo lang ako pwedeng putulin. Hindi kita pinuputol. Humihingi ako ng mutual na respeto. Ang kanyang ekspresyon ay tumigas. Ito ay dahil kay Cardo, di ba? Palagi siyang naiinggit sa aming relasyon. Tumayo ako, nararamdaman ang bigat ng finality na naninirahan sa akin. Ito ay dahil sa wakas ay na-realize ko na karapat-dapat ako ng mas mahusay kaysa sa pinagsamantalahan. Nagsimula siyang umiyak noon, ngunit kahit ang kanyang mga luha ay tila kinakalkula, dinisenyo upang i-manipulate sa halip na ipahayag ang tunay na emosyon. Please Dad, huwag mong gawin to. Kailangan kita. Kailangan mo ang pera ko. May pagkakaiba. Naglakad ako patungo sa pinto. Handa na akong bumalik sa aking mga bisita. Mga taong nagpapahalaga sa akin para sa kung sino ako, hindi kung ano ang maibibigay ko. Sa likod ko, narinig ko ang kanyang bulong. Hindi pa tapos to. Ngunit tinitingnan ang aking refleksyon sa office window, na-realize ko na tapos na. Naglakad ako pabalik patungo sa sala. Ang aking desisyon ay nag-crystallize na parang yelo sa aking mga ugat. Sa likod ko, narinig ko ang mga takong ni Marites na kumakalampag ng mabilis sa hardwood habang sinusundan niya ako. Sa sandaling pumasok kami sa main room, inilunsad niya ang kanyang atake. Kailangan kong maintindihan ng lahat ang isang bagay, inihayag niya ng malakas. Inilalagay ang sarili sa gitna ng aking mga bisita. Itinatago ng aking ama ang pera mula sa aming pamilya sa loob ng maraming taon. Pera na dapat ay inihayag. Ang silid ay naging tahimik. 10 pares ng mata ang nagpalipat-lipat sa pagitan namin, nanonood sa desperadong performance na ito nang may lumalaking discomfort. Marites, nagsimula ako. Hindi. Umiikot siya upang harapin si Tony Richardson. Alam mo ba na binili niya ang bahay na ito nang hindi sinasabi sa sarili niyang anak? 150 million pesos. Saan sa tingin mo galing ang perang yan? Tumaas ang kilay ni Tony. Mula sa kanyang investments at pagsisikap, I imagine. Parehong lugar kung saan galing ang pera ko. Hindi mo na intindihan. Nagmamanipulate siya ng financial records, nagtatago ng assets. Tama na yan. Lumapit si Cardo, ang kanyang boses ay nagdadala ng babala. Gumagawa ka ng mga akusasyon na hindi mo kayang suportahan. Kaya kong suportahan. Nagnanakaw siya mula sa family accounts upang punduhan ang lifestyle na ito. Tumawa si Tess Webb. Talagang tumawa. Marites, ipinakita sa amin ng iyong ama ang kanyang portfolio 3 taon na ang nakakaraan ng isinasaalang-alang niya ang pag-retire. Bawat sentimo ay nagmula sa lehitimong investments na ginawa niya mga dekada na bago ka pa ipinanganak. Tama siya. Dagdag ni Rudy Henderson, Manuel, hindi ba nag-invest ka sa Bitcoin noong wala pa itong 5,000? Tumango ako. Binili ko ang aking unang coins noong 2011 at ang tech startup investments. Pinasimulan ni Remy Richardson. Multiple companies simula noong 2015. 3 ang nag-public, 2 ang na-acquire. Ang mukha ni Marites ay namula habang ang mathematical na katotohanan ay tumama sa silid. Ang aking kayamanan ay hindi misteryoso o ninakaw. Ito ay mahusay na na-document at nasaksihan ng mga taong nakakakilala sa akin sa loob ng mga dekada. Pero hindi niya kailanman sinabi sa akin. Protesta niya. Bakit niya sasabihin? Nagsalita si Evie. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay matalas. Hindi ka kailanman nagpakita ng interes sa kanyang buhay, maliban kung kailangan mo ng isang bagay mula sa kanya. Ang brutal na katotohanan ay nakabitin sa hangin. Kahit si Joey ay naglipat ng hindi komportable, sa wakas ay naiintindihan kung paano tiningnan ng iba ang kanyang asawa. Hindi yan totoo, pumutok ang boses ni Marites. Palagi akong nagmamalasakit sa aking ama. Kailan? Hinamon ni Cardo.
Kailan mo huling tinawagan para tanungin ang tungkol sa kanyang kalusugan, kanyang kaligayahan, kanyang mga plano? Katahimikan. Kailan mo siya huling inimbitahan sa bahay mo para sa hapunan? Dagdag ni Tess. Mas maraming katahimikan. Kailan mo huling ipinagdiwang ang isa sa kanyang mga tagumpay nang hindi kinakalkula kung ano ang makukuha mo mula rito? Ang tanong ni Tony ay tumama na parang isang pisikal na suntok. Tumingin si Marites sa paligid ng silid, nakikita ang kanyang paghihiwalay na kumpleto. Kahit ang kanyang asawa ay hindi makatingin sa kanya. Hindi mo naintindihan ang aming relasyon, bulong niya ng desperado. Naiintindihan namin ito ng perpekto, sabi ko ng mahina. At iyon ang problema. Huminga ako, nararamdaman ang bigat ng 30 taon na umaangat mula sa aking mga balikat. Gusto kong umalis kayong dalawa sa aking tahanan at huwag nang bumalik. Ang mga salita ay bumagsak sa ganap na katahimikan. Tinitigan ako ni Marites na parang nagsalita ako sa isang banyagang wika. Hindi ka seryoso. Wala akong naging mas seryoso tungkol sa anumang bagay sa aking buhay. Lumaki ang mga mata ni Marites nang may tunay na shock. Dad, hindi mo pwedeng sabihin yan. Ako ang anak mo. Ikaw ay isang babae na ginamit ako sa loob ng 30 taon nang walang iniaalok na anumang kapalit. Ang pagiging anak ko ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatan sa unlimited access sa aking mga resource o unlimited tolerance para sa disrespect. Naglakad ako patungo sa foyer, umaasa na susundan nila ako. Nang hindi sila gumalaw, lumingon ako. Sabi ko, umalis kayo. Baliw to! Ang boses ni Marites ay tumaas sa malapit na histerya. Sinisira mo ang aming pamilya dahil sa wala. Dahil sa wala! Ang boses ni Cardo ay nagdala ng hindi makapaniwala na galit. Tinawagan mo ang pulis sa sarili mong ama dahil nag-host ng dinner party. Inakusahan mo siya ng elder abuse sa harap ng mga opisyal, dagdag ni Tess. Sumugod ka sa kanyang tahanan nang hindi inimbitahan at inatake siya ng publiko. Ang pagkasuklam ni Tony ay halata. Bawat pahayag ay tumama na parang isang martilyo. Tumingin si Marites sa paligid ng silid ng desperado, naghahanap ng anumang supportive face. Joey, sabihin mo sa kanila na mali ito. Tiningnan siya ng kanyang asawa ng matagal, pagkatapos ay sa akin. Marites, dapat na tayong umalis. Ikaw din? Pumutok ang kanyang boses. Kinakampihan mo rin siya. Hindi ako kumakampi. Kinikilala ko ang katotohanan. Ang boses ni Joey ay pagod, natalo. Tama siya, Marites. Alam nating dalawa na tama siya. Lumipat ako sa front door at binuksan ito. Ang hangin ng gabi ng Disyembre ay sumugod ng malamig at malinis. Nag-aksaya ako ng 30 taon na pinahihintulutan ang ugali na nakasakit sa aming dalawa, sabi ko ng kalmado. Hindi ko gagastusin ang oras na natitira sa akin na tratuhin na parang isang bank account na may tibok ng puso. Magbabago ako. Ang boses ni Marites ay naging nagmamakaawa. Nangangako ako na magiging iba ako. Magpapakita ako ng mas maraming pagpapahalaga. Tatawag ako ng mas madalas. Mayroon kang 30 taon upang magbago, Marites. Pinatunayan lang ng gabi na ito na hindi mo kaya. Pero ako ang anak mo. At ako ay isang tao na karapat-dapat ng basic na respeto, isang bagay na hindi mo kailanman naibigay. Tumingin siya sa paligid ng silid, isang huling pagkakataon. Nakikita ang wala, kundi ang matigas na mukha at disappointed na pag-iling ng ulo. Pagsisisihan mo to, sabi niya, ang kanyang boses ay tumitigas. Lahat kayo ay magsisisi sa pagkampihan sa kanya kapag nakita ninyo kung anong uri ng lalaki talaga siya. Alam na namin kung anong uri ng lalaki siya, sabi ni Evie ng matatag. Alam na namin sa loob ng mga dekada, kaya kami nandito. Lumipat si Cardo upang tumayo sa tabi ko sa bukas na pinto. Marites, kailangan mo nang umalis ngayon. Naglakad siya patungo sa exit kasama si Joey na sumusunod sa likuran niya. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa kahihiyan. Sa threshold, lumingon siya ulit. Hindi pa tapos to, Dad. Hindi ko hahayaan na putulin mo ako sa buhay mo ng ganito. Oo, sabi ko ng mahina. Tapos na.
At pinutol mo ang sarili mo sa sandaling pinili mo ang manipulation kaysa sa pag-ibig. Isinara ko ang pinto sa likuran nila at pinihit ang deadbolt ng may desididong pag-click. Ang tunog ng kanilang mga kotse na nagsisimula at umaalis ay naramdaman na parang katapusan ng isang buhay at simula ng isa pa. Sa likuran ko, narinig ko ang tahimik na bulong ng aking mga kaibigan, ang aking tunay na pamilya na nagpapatuloy sa kanilang selebrasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, ang aking tahanan ay napuno lamang ng mga taong nagpapahalaga sa akin para sa kung sino ako, hindi kung ano ang maibibigay ko. Sa wakas ay natutunan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging ginagamit at pagiging mahal, at naramdaman itong kalayaan. Tumayo ako sa aking foyer sa isang sandali. Ang aking mga kamay ay nasa deadbolt pa rin. Pinoproseso ang magnitude ng kung ano ang nangyari. 30 taon ng enabling, 30 taon ng paglalakad sa eggshells, 30 taon ng pagiging trinato na parang isang resource sa halip na isang tao. Tapos na. Ang bigat na dinala ko ng matagal ay umangat mula sa aking mga balikat na parang morning fog na naglilinis mula sa mga bundok. Nang lumingon ako pabalik patungo sa sala, nakita ko ang aking mga kaibigan na naghihintay na may ekspresyon ng pagmamalaki at paghanga. Hindi ko nakita na nakadirekta sa akin sa loob ng maraming taon. Manuel, sabi ni Tess ng mahina. Napakalaking tapang niyan. Tumayo si Tony Richardson at nagsimulang pumalakpak ng mabagal. Isa-isa ay sumali ang iba sa kanya hanggang sa napuno ang silid ng tunay na palakpakan. Hindi para sa isang performance, kundi para sa isang lalaki na sa wakas ay pinili na respetuhin ang sarili. Hinarap mo yon ng may mas maraming grace kaysa sa nararapat sa kanya, dagdag ni Remy. Lumapit si Cardo at niyakap ako. Ang kanyang boses ay makapal sa emosyon. Naghihintay ako ng 13 na taon para gawin mo yan. Napakagaling mo. Ang validation ay tumama sa akin na parang isang alon. Ang mga taong ito, ang aking tunay na pamilya, ay nasaksihan ng lahat at nanindigan sa tabi ko. Nakita nila ang tunay na kalikasan ni Marites at ang pagbabago ni Manuel at ipinagdiwang nila ang hustisya na naihatid. Tinaas ni Evie ang kanyang wine glass para kay Manuel Collins, isang tao na pumili ng dignidad kaysa sa guilt at kapayapaan kaysa sa kaguluhan. Para sa tunay na relasyon, dagdag ni Rudy Henderson. Para sa pag-alam sa iyong halaga, kinuha ni Tess. Uminom kami at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng mga dekada. Ang purong kagalakan ng pagiging pinahahalagahan para sa kung sino ako, hindi kung ano ang maibibigay ko. Hinila ako ni Cardo sa tabi, habang ang iba ay nagpapatuloy sa pagdiriwang. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Malaya, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon sa aking adult life, naramdaman kong ganap na malaya. Hindi ka nawawalan ng anak ngayong gabi, Manuel. Nakakakuha ka ng iyong buhay pabalik. Tama siya. Ang babae na umalis lang ay hindi ang maliit na batang babae na tinuruan ko na magbisikleta. Ang batang babae na iyon ay napalitan ng isang tao na nakikita ako lamang bilang isang source ng funding para sa kanyang lifestyle. Ginawa niya ang kanyang pagpili 30 taon na ang nakakaraan, nagpatuloy si Cardo. Ngayong gabi, sa wakas ay ginawa mo ang sa iyo. Lumapit sa amin si Remy Richardson. Manuel, gusto kong humingi ng paumanhin. Para saan? Para sa lahat ng mga oras sa loob ng mga taon nang gusto kong magsabi ng isang bagay tungkol sa kung paano kanya trinato ngunit nagpigil ako ng dila. Nakita namin lahat, alam naming lahat na karapat-dapat ka ng mas mahusay. Tumango si Tony, dapat kaming nagsalita ng mas maaga. Ngunit ngayong gabi, ang panonood sa iyo na manindigan para sa iyong sarili, iyon ay magandang masaksihan. Ang pag-uusap ay unti-unting lumipat sa hinaharap ng walang toxic family dynamics na naglalason sa bawat holiday. Ano ang magiging hitsura ng Pasko sa susunod na taon? Paano ang New Year's Eve, ang aking kaarawan? Dapat kang mag-host ng bagong taon dito, sabi ni Evie. Isang selebrasyon ng mga bagong simula. Gusto ko yan. Na-realize ko na sinadya ko ito. Lahat kayo dito na nagdadala ng 2025 ng magkasama.
At ang iyong kaarawan sa Marso, dagdag ni Tess, isang wastong selebrasyon para sa isang tao na karapat-dapat na ipagdiwang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong excited ako tungkol sa mga pagtitipon sa hinaharap. Wala nang paglalakad sa eggshells, walang maingat na pagpili ng regalo upang maiwasan ang pagpuna. Walang pagkalkula kung magkano ang pera ang magiging sapat upang mapanatili ang kapayapaan, tanging ang simpleng kasiyahan ng pagdiriwang kasama ang mga taong gustong magdiwang kasama ako. Hindi ako makapaniwala na ginawa ko talaga ito, sabi ko halos sa sarili ko. Maniwala ka, sabi ni Cardo ng matatag. Pinili mo ang iyong sarili ngayong gabi. Pinili mo ang kapayapaan. Bandang 2:30, nagsimulang magtipon ng kanilang mga coat ang mga tao. Ang gabi ay naging emosyonal na matindi at ang madaling araw ay hindi malayo. Salamat, sabi ko sa bawat tao habang naghahanda silang umalis. Para sa pagsaksi nito, para sa pagsuporta sa akin, para sa pagiging aking tunay na pamilya. Ang mga yakap ay mas mainit, mas matagal kaysa sa karaniwan. Ang mga ito ay hindi lamang social obligations. Ang mga ito ay mga bonds na nabuo sa katotohanan at pinalakas ng hustisya. Habang umaalis ang huling kotse sa aking driveway, naglakad ako pabalik sa aking mansion. Tunay na ang aking santuwaryo ngayon. Ang bahay ay naramdaman na iba, mas malaki sa paanuman, na parang ang pagtanggal ng toxic energy ay pisikal na nagpalawak sa espasyo. Naglakad ako sa mga silid na sa wakas ay ganap na akin. Walang guilt, walang manipulation, walang strings attached. Sa kusina kung saan nagsimula ang paglalakbay na ito, 18 oras na ang nakakaraan. Gumawa ako ng isang tasa ng kape at tumayo sa bintana na tinatanaw ang aking hardin. Ang landscape lights ay kumikinang pa rin na parang mga bituin, ngunit ngayon ay nagpapaliwanag sila ng posibilidad sa halip na ari-arian lamang. Ang aking telepono ay nag-buzz sa isang text mula kay Tess. Salamat sa pagpapakita sa amin kung ano ang hitsura ng tunay na tapang. Sweet dreams, kaibigan ko. Pagkatapos ay si Tony. Ang iyong tahanan ay palaging magiging lugar ng pag-ibig at respeto. Sleep well. At si Evie, tumawag ka anumang oras. Kami ang iyong tunay na pamilya ngayon. Bawat mensahe ay naramdaman na parang isang mainit na yakap. Kumpirmasyon na ginawa ko ang tamang pagpili. Naisip ko ang tungkol sa aking mga resource, ang investments, ang mansion, ang financial freedom na pinagtrabahuhan ko sa mga dekada upang makamit. Sa unang pagkakataon, ito ay tunay na akin upang i-enjoy at ibahagi ayon sa aking pinili. Wala nang guilt tungkol sa hindi pagiging patas sa isang tao na hindi kailanman nagpakita ng katarungan sa akin. Maaari na akong maglakbay ngayon, kunin ang river cruise sa Europa na palagi kong gustong maranasan, bisitahin ang mga vineyards sa Tuscany, siguro kumuha ng cooking class sa Paris. Ang mundo ay naramdaman na bukas sa mga paraan na hindi ito naramdaman mula noong ako ay bata pa. Maaari akong manatili dito at lumikha ng uri ng tahanan na palagi kong pinangarap. Isang napuno ng tawanan sa halip na tensyon, pagpapahalaga sa halip na mga hinihingi, pag-ibig sa halip na obligasyon. Ang eastern windows ay nagsimulang lumiwanag sa unang pahiwatig ng madaling araw. Nagsisimula na ang Christmas Eve at sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, ako ay tunay na excited tungkol sa holiday. Walang paglalakad sa eggshells. Walang maingat na pagpili ng regalo upang maiwasan ang pagpuna. Walang pagkalkula kung magkano ang pera ang magiging sapat upang mapanatili ang kapayapaan. Tanging ang simpleng kasiyahan ng pagdiriwang kasama ang mga taong gustong magdiwang kasama ako. Tumawag ang aking telepono. Si Cardo ay nagche-check sa akin. "Kumusta ka?" tanong niya. "Mas mahusay kaysa sa naramdaman ko sa loob ng mga dekada," sagot ko ng tapat. Inaantay ko pa rin ang guilt, pero hindi ito dumarating. Hindi. Ang guilt ay nangangailangan ng pagkakamali at wala kang ginawang mali ngayong gabi maliban sa protektahan ang iyong dignidad. Sa tingin ko, gugugulin ko ang araw ng Pasko ng mag-isa
sabi ko. Hindi lonely. Mag-isa. May pagkakaiba. Talagang mayroon. At kinita mo ang karapatan sa mapayapang kalungkutan. Pagkatapos naming ibaba ang telepono, umakyat ako sa aking teres habang ang araw ay sumikat sa abot tanaw. Ang hangin ng Disyembre ay malutong at malinis, nagdadala ng pangako ng mga bagong panahon sa hinaharap. Sa edad na 63, sa wakas ay nagsisimula na ako sa aking tunay na buhay. Ang mga taon sa hinaharap ay umabot sa harap ko, na puno ng posibilidad sa halip na obligasyon, respeto sa halip na pagsasamantala, kagalakan sa halip na guilt. Naisip ko ang tungkol sa pagtawag sa travel agent mamaya ngayong araw. Siguro nagbubook ng biyahe sa Ireland para sa St. Patrick's Day o Australia para sa kanilang taglagas. Ang kalayaan na gumawa ng mga plano nang hindi kumukonsulta sa emosyonal na kalendaryo ng ibang tao ay naramdaman na revolusyonaryo. Habang pininturahan ng pagsikat ng araw ang aking mansyon sa ginto, na-realize ko na hindi lang ito Christmas morning. Ito ang unang araw ng aking tunay na buhay. Pinili ko ang dignidad kaysa sa tungkulin, kapayapaan kaysa sa kaguluhan, self-respect kaysa sa obligasyon ng pamilya. At naramdaman itong pag-uwi sa sarili ko pagkatapos ng isang buhay ng pagiging estranghero sa sarili kong buhay. Ang pinakamagandang regalo na kailanman ibinigay ko sa sarili ko ay ang tapang na hingi ng respeto na kinita ko sa loob ng ilakasing 33 taon. Sa wakas ay umuwi na ang Pasko. Kung gusto mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon ng kwentong ito sa mga komento. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Isinara ko ang pinto. Click. Sa wakas, malaya na ako. Nawala ang bigat ng 30 taon. Sa likod ko, pumalakpak ang mga kaibigan ko. Sabi ni Cardo, "Hindi ka nawalan ng anak, Manuel. Nabawi mo ang buhay mo." Tama siya. Wala na ang guilt na matagal kong dinala. Niyakap ako ni Evie, ni Tony. Sabi nila, dignidad kaysa sa guilt, Manuel. Ngayon nandito ako, sa mansion ko, sa santuwaryo ko. Pasko, at sa unang pagkakataon, masaya ako. Walang tensyon, walang hinihingi. Iinom ako ng kape, mag-i-schedule ng biyahe, sa Italy, sa Paris. Pinili ko ang sarili ko. Kung gusto mo ang kwentong ito, mag-like, mag-subscribe, at mag-click sa susunod na kwento para malaman kung ano ang ginawa ni Marites matapos siyang palayasin.